Okay, good evening, everyone. My name is Michael Asoy, one of the worst person in the entire world, you know. So, Think Talk episode 14 with Norman Michelle and Mike Asoy. Sama si Marty Almighty and Jam Perez. Okay, tatawagin ko na si Jam Perez. Yan, Jam Perez. Yan, bagong ligo. Jam, labas na, Jam. Dali. Nakatab ka pa. Nasaan na si Marty? Wala pa. Pero kanina nandito na. Tara na, pasok ka na. Pasok ka na. Yan, ito po si Jam Perez, ang bagong ligo. Tambay Travels. Okay. Hey everyone, magandang gabi. Welcome sa TikTok. Okay, tamang kwentuhan lang guest natin. Okay, tawagin na po natin ang guest natin for tonight. Kahapon si Sir Router, si Brother Router, tapos kamakailan lang si Brad Pitt. Ngayon, pinakamatindi dito sa sa larangan ng musika. Napapanood ko 'to eh. Saka sa Camp Crame nakita ko na 'to, no? Sa Camp Crame. Okay. Sa Camp Crame mo siya napanood? Oo, nag-show ako sa Camp Crame siya. Siya yung main. Okay, tawagin na po natin si Mr. Norman Mitchell. Yan. Okay. Hello po, sir. Yo! Hello. Magandang gabi, Mr. Norman Mitchell. Magandang gabi po naman. Yes po. Kamusta po? Kamusta naman kayo ngayong quarantine? Ayos lang, nag-iisa. Wala tayong magagawa eh. Yun talaga. Yun ang lumabas sa tawas eh. Ba't parang di na kayo naka-dread, sir? Ba't parang nakalugay yung ngayon? Ba't parang di kayo naka-dread? Mag-iba naman tayo. Bawal lumabas. Basta dyan, pare. Bawal ka lumabas. Wala pa po si Marty. Sa bahay. House arrest. Kailan kayo uling lumabas, sir? Siyempre, bago nag-start sa quarantine. Hindi kayo namili, sir. Hindi kayo nag-grocery. May stock pa. Okay. May 3 kilo pa ako rito natira. Still of stock? Sorry. Sige. Sino po yung tagabili nyo? Yung may quarantine pass? Ako meron. Meron ako. Ikaw, meron ka? Meron din po. Hindi nagagamit eh. Nakakatakot eh. Ako sa amin din. Ako pinakabata sa amin eh. So ako yung merong quarantine pass dito sa bahay. Oh, gano'n? Puro mga senior citizen nandito. Di sila pwede lumabas. Mahahawa yung mga yun. Siguro pag kinapitan ka siguro ng COVID, mapapagod. Ang daming papatay ng ano? Jinx. Hinihintay pa po tayo yung medyo katukayo nyo po. Ayan na, papasok na. Medyo hawig mo to eh. Sir Norman. Kasin. Parang parang kasin mo. Tinan mo, silipin mo pagka sipatin mo. Kasin itim o kasin kulay? Malalaman mo pagkalabas doon. Ay, wala ako paglabas nung camera niya. Ay, yung hindi ko pa alam kung saan kayo nakatira. Okay po ba yung mga sa inyo? Nagdadala ba ng ayuda? May mga relief pa kayo nakukuha dyan sa lugar nyo? May natanggap na rin ako. Very good. At least meron na. Oo, di ba? Kasi, kaysa wala. Kami rin, meron na, kami dalawa lang din, twice pa lang. Pero okay na, at least, di ba? Kahit pa paano meron. Parang niyaki ako nakatira. Yan. Di ba? Parang pinsan nyo? Oo. Kailan nyo? Parang galing India ito Pwede mo nga turo. Boss Norman, pwede mo turuan ng gitara to. Pwedeng backup mo to eh. Tignan mo. Pahabain mo lang buhok nito eh. May bigote na eh. Kumusta ka, idol? Ayos naman, idol. Ayun. Okay. Simulan na natin. Marty,
May ano ka na naman, may background ka na naman, pare. TV na naman. Ikaw lang. Kanina wala eh. Wala. Hindi akin yun. Hindi, ikaw lang. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon sa programa namin. Think Talk. Itanong mo, baby. Sorry. With Norman Mitchell. Yo! Pare, sabihin lang ha. Kasi nung tatlo lang kami, wala talaga. Kaya ako natatawa eh. Huwag mo naintindihan, nanonood dito. Wala talaga eh. Pagpasok ko, meron talaga. Ayun, anyway. Kumusta ka, Idol Norman Mitchell? Ayos lang naman. Lahat naman tayo medyo apiktado. Is lang. Oo nga. Marami kang gigs na na-cancel. Sana, marami akong na-cancel. Na-cancel lahat, oo. Ganun talaga eh. Anyway, simulan natin ang pagtatanong kasi maraming mga millennials din ang hindi na nakakakilala sa'yo ngayon. Ayan, siyempre. Hindi na ako kilala, Idol. Hindi naman. Oo nga, naalala kita eh. Alala sa kanya mga edad 28 paakyat. Mas Norman, naalala mo yung nag-show ka sa Camp Crame? Camp Crame, yeah. Oh. Kailan yun? Yung nandun si Bato, kasama ako dun eh. Nag-show din ako. Ako muna. Ako muna yun, tapos kayo na. Kayo yung last. 3 years ago? Was it? Oo, parang ganun. 2 years ago. Kami pa ng girlfriend ko nun eh. Yung mahabang buhok o yung maiksi buhok? Yung maiksi lang. Talagang, quarantine, pinapasama mo yung loob mo, Mike eh. Anyway, Sir Norman Mitchell, Sir Norman kasi kilala ka namin as comedian eh, di ba? Nakalala ka talaga as comedian. Lagi kang may gitara madalas sa mga pelikula mo. Ayan. Paano ka ba nag-start sa pelikula? Sino ba naka-discover sa'yo? Mahaba story. Marami Paiksin lang natin. Marami rin tayo oras, in fairness. First movie ko is 1997. 1997. 90. Parang gano'n. 97. Ano pong movie? Ano movie title? Moving out? Sino lang bida? Naalala mo ba? Yung una is basta ikaw nanginginig pa. Big Soto. Basta ikaw lang nanginginig pa. Si Rosana Roses. Oo. May kissing scene na dapat kami ni Rosana Roses. Nako, Diyos ko, ano nangyari? Nakat Kaso lang, hindi natuloy. Dahil? Kasi umayaw siya. Umayaw na rin ako. Umayaw siya? Diyos ko naman. Oo. Umayaw siya. Umayaw na rin ako. Ayaw nga. Hindi, alam ko yami si Rosana Roses dati. Pero ano naman, artista naman siya eh. Kumbaga wala namang mali siya yung dapat, di ba? Nilagyan ko ng mali siya eh. Bili siya pa eh. Hindi ko maga. Sino pong naka-discover sa inyo? Saan po kayo na-discover at sino pong naka-discover sa inyo? San Miguel Corporation naka-ano sa akin. Naano ko sa commercial, pero yung commercial yung Batang San Miguel. Nagsimula kayo sa commercial talaga, hindi sa pelikula. Commercial muna. So parang ano yun? Anong istorya ng commercial na yun? Nagigitara kayo doon? Musikero kayo? Ano lang yun? 1.3 seconds lang. Dinaanan lang kayo ng camera. Okay. Nahagip lang kayo ng camera. Yun lang, nahagipan lang ako ng camera. Naka-dreads na kayo nun? Ay, di pa. Medyo ano pa ko nun. Parang abo ko nun. Parang MC Hammer. Parang flat top. Yung flat top na medyo kulot yung tok-tok. Ganun. Flat top.
Alam niyo, may nakita ko sa inyo nung sa bio niyo, nag-search ako tungkol sa inyo eh. Kayo daw yung tinaguri ang Philippine ano ba? Philippine King of Parody. Di ba? Parody King. Oo, Parody King. Gano'n ba katotoo yun? Bakit po kayo tinawag na Parody King? Kasi, nagagaya tayo na kaya. Ay, di. Okay lang naman po yun. Yung mga kantang tama, minamali natin para matawanan ko. Napanood yan eh. Ang galing yung na lyrics. Nakapanood din ako kanina. Grabe, tawa ko ng tawa nun. Sa Grammy? Ako. Yung mga tawa ko napanood ng tawa habang kumakain. Dahil pagkain dun. Yung mga napanood ko, ang dami mong alam na dialect, yung mga traditional na Visayan song, mga tandansoy, di ba? Ang galing yun. Yung from Luzon, Visayas sa Mindanao. Oo, andayin yung dialect. Ilan po alam yung ilan po alam yung dialect? Yung nasa salita nyo diretso. Cebuano, Ilonggo, Waray, anong probinsya ni Nino? Mike, probinsya mo daw. Anong probinsya mo? Leyte. Bisaya. Hindi ako marunong kasi wala. pinanganak ako sa Long Beach, California. Chabacano, nagcha-Chabacano ka? Chabacano? Oo. Konti pare, konti. Oo. Pwede ka talagang magka-gig, no? Kahit saan. Kasi nga ang dahil mong alam na So, kahit anong probinsya ka din, no, sir? Pag tama, pag swerte ka, buenas. Pag binalas ka, ay malas. Buenas, no? Hindi mo natin Vamos a cantar. No hay cantar, no hay pagar. Mucho dinero, mucho amigo. Ano ba? Chabacano na ba yan? O Spanish pa yan? Halo. Ba? Halo na no? Doon galing yun. Ay, Marty, paibati yung tropa mo si JB De La Cruz. Magandang gabi daw, Marty. Magandang gabi sa'yo, Laserman JB De La Cruz. Yung siya yung Laserman ng Philippine Magic sa sa Talentadong Pinoy, Hall of Famer siya, si JB De La Cruz, kaibigan natin. Hello po, JB De La Cruz. Kumpare ko yan, si Laserman JB De La Cruz. Hello JB, what's up JB? Yun. Anyway. Sir Norman, nag-trending kayo dun sa sa birthday ni Manny Pacquiao. Yung kay Manny, oo. Kamuntik na ako, di ba kanta nun eh. Bakit? Siguro, 3 beses kong ikaw na. Tapos sabi, mamaya naman, sabi, wala na oras boss, wala na oras. Dinilagay ko naman yung gitara ko sa case. Tapos mamaya, may pumasok na naman sa akin, Norman, kumanta ka na. Labas na naman ako. Tapos, hindi naman ako natuloy. Hindi, boss, wala nang oras talaga eh. Tapos, pinakalas doon, si Manny na nagsabi, si Manny Pacquiao. Si Norman muna ako kasi may raffle doon eh. Raffle no kotse. Diyos ko, birthday raffle kotse no? Saya. Oo. Ang stage director nagsabi, Sir, 3 kanta lang kayo ha. Sabi ko, sige. Pero nung mag-umpisa na ako, natuloy-tuloy na. Parang ang haba ng set nyo na. Naging 30 minutes na yata eh. Ay, baka viral yung video na yun eh. Naging video. Inabutan kayo ni Manny? Ha? Inabutan kayo ni Manny? Magkano binigay ni Manny? Ay, yun lang. Magkan? Manny o klase? Konti lang. Teka lang. Tama. Pag sinabing big amount, 6 digits o 5 lang? 6.5. 6 digits? Diyos ko. Panalo si Manny. Naiintindihan ko mayaman si Manny, pero... Wala lang yun. Panalig tayo ng BIR eh. Hahabulin ako BIR. Uy, Diyos ko naman. Naman? May tax pa ba yun? May entertainment tax ba? Oo, kasi hindi naman lagi may gig eh. So, sinagot na si Manny, no?
Tax free Senador na. na ata si Manny nun. Tax free na yun. Tax free na yun. Nakakatuwa Anyway, naman. Kailan kaya ako makakapunta bago- ng birthday ni Manny? bago mag-quarantine, bago magkaroon tong virus na to, saan ka regular na naggigig? Last show ko, Kanina may sunog, guys. Wala dito sa amin. yan siyan. Sa Jensen. Norman, may ano sa inyo? May 4 shows pa ako natira. Wala na. Cancel na lahat. Sayang. Pansit na lahat. Meron pa nga sana akong Saudi Arabia. Hindi rin natuloy. Teka lang, out of the country, bawal mag-airport. Nauna sila doon eh. Nauna Lockdown din sila ron. Lockdown naman. Bawal na mag ng visa. So, hindi na natuloy. Sayang nga, bakasyon na yun. Sayang naman, Norman. Ang dami na sayang na booking natin, no? Sobrang dami. Halos lahat. Anyway, matatapos din naman tong na to, ang quarantine na to, matatapos din naman tong virus na to. Ayan. Saka ngayon saan ka sa Parañaque ngayon nakatira, sir? Goodwill 2. Hindi ko alam yan. BF Homes. Kalo kasi alam ko lahat. BF Homes. BF Homes. Mayaman pala talaga tong si sir. Pang mayaman pero sa bandang mahirap. Sa bandang dulo ng village. Sakop na BF Homes kayo naman. Ang hirap tumira sa BF Homes. So, sa loob, ang hirap tumira doon. Puro party. Tumira ako dyan dati sa may tahanan. Sukat Road. Sukat Road ako. Sukat Road yung tahanan. Doon ako tumira dati. Kaya, safe ako sa traffic, malapit ako sa SM, malapit ako sa ito. Ang problema diyan traffic diyan sa Sukat Road. Laging traffic. Laging traffic. Kaya pero mas maganda din sa akin kasi yung place ko, pag ma-traffic sa baba, pwede na ako umakyat agad sa Skyway. Oo nga. Malapit 'yon sa inyo. Yung ramp na Skyway ng Sukat, doon ako malapit. So lapit siya rin sa bandang expressway. Kasi sa BF siya eh. Anyway, ilan ang anak mo, sir? Ilan ang anak mo? Anak ko? Ako magbilang. 5 pieces. Lahat yan panganay. Hindi. Wag mo naman igaya sa'yo, Marty, si Norman. Alam ko medyo hawig kayo, pero... Actually, factory. Sir, isang factory lang yan. Isang factory lang. Magkahawig lang kayo, pero hindi kayo pareho ng diskarte ni Norman, Marty. One woman man, si Boss Norman. Pareho kami. Yung mga tao may bigote, yan ang gusto ng mga babae. Bakit ba yun? Hanggang ngayon? Yung mga may bigote. Yan. Hinahasa agad, Pinahit ko na nga to eh. Yan, hinasa uli. Kasi raw, pag nakipaghalikan ka sa lalaki may bigote, pagkatapos mo, magbumog ka na lang kasi parang toothbrush ka na eh. Teka lang, paano halikan nyo? Ba't umabot sa ngipin yung halikan na gano'n? Hindi ko, isipin mo naman, paano aabot sa ngipin yung bigote? Paano ka humalik? Diskarte. Diskarte. Paano kayo gumagawa ng kanta, Sir Norman, na inahaluan nyo ng comedy? Paano nyo ginagawa ng comedy yung isang kanta? Pinapalitan natin ng ibang lyrics na medyo nakakatawa, double meaning, yun lang. Pero isang tono. Isang tono, pero pinapalitan ng ano. Kaya tinawag siya na King of Parody. Talaga, mahigit na talaga sa sobrang, alam mo yung mahusay talaga tong si Norman. Napansin ko nga pinag-connect niya yung mga kanta eh. Oo. Tugtog na lang. Yago Med, di ba? Justin Bieber. Ano yung pinaka-latest na kanta nyo? Ayun, ano yung pinakabagong kanta na ginawa niyong parody?
yung pinaka-latest na kanta naging ginawa niyong parody. Pinaka-latest. Ito yung ginawa. Lumalabas na lang ba ito kapag hindi na? Ayun po, lumalabas na yun. Basta pag ano na, lumalabas. Di ba alala? Prop talaga pag nag-ano na. Minsan, Kasi ito na lang. Sino yung pinakamagandang chicks na nakita mo dun sa birthday party ni Manny? Manny Pacquiao. Sino yung Mga tanong. Pare, interesado lang ako bakit. Sino yung pinakamaganda mong mga manyakis di pala. hindi. Nagtatanong lang sino yung mga artistang magaganda doon na kasalamuha mo doon sa birthday. Napag-ahalataan. Puro mga ano doon, mga singers kasi yung ano doon. Kasi bawal artista babae. Di ba? Ako, maganda si Jinky. Maganda si Jinky. Si Jinky maganda. Jinky. Oo. Hindi, huwag yung tanongin yun. Huwag yung tanongin yun. Ang tanongin nyo kung hanggang saan ang nakita ni Norman Mitchell kay Rosana Rose sa pelikula nila. Ay. Oo, ganun ako. Gusto ko rin tanong eh. Madilim pare, wala akong nakita. Nahawakan ko lang pero wala akong nakita. Naku, Diyos ko, mas okay na. Mas gusto ko, okay na yun. Na ako sa nakahawak ko. Mas masaya yung nakahawak. Pero gusto mo, nahawakan mo, hindi mo nakita o nakita mo, pero hindi mo nahawakan. Doon ako sa nahawakan ko, pero hindi mo nakita. Doon ako sa nahawakan, syempre. Paano mo iba yung nahawakan? Ang problema nun, baka iba nahawakan niya kasi hindi niya nakita. Baka si Vic yung nahawakan mo. Kadouble ni Rosana. Anyway, sino para sa inyo ang pinaka naging ka-close mo sa pag-aartista? Lalaki, babae? Lalaki. Sa sikat Sir, yung mga nakasama mo sa pelikula. Ala, ay patay na lahat eh. Okay lang. Sino? Redford, sila Bayani. Yan ang mga... Boy pas Bayani Oo. Si Redford. Si Redford White. Alam mo, sayang talaga si Redford White, no? Sayang talaga. Parang ang kinamatay niya, hindi naman ganun kagrabe. Parang may lunas pa eh. So, brain? Oo. Cancer? Tumor? Brain tumor? Oo, brain tumor. Alam mo, pag matalino ka, yung karamihan nangyayari ganun eh. Naku. Kaya pala okay yung ulo ni Marvin. Pero anong klaseng tao si Redford White para sa iyo? Kasi hindi natin nagagamit yung utak natin, konti lang, konti. Anong klaseng tao si Redford White para sa iyo, sir? Matulungin yun. Kasi last time sinama ako sa sa Guam, nag-show kami doon. Wow. Ano ginagawa ni Redford White sa live show? Kasi di ba nakita ko, napapanood ko siya, nakakatawa siya sobra sa pelikula. Hindi ko lang ma-imagine anong pine-perform ni Redford ng live. O nag-host lang siya. Kumakanta rin siya. Pero more on talking. Kaya niya masalita. Parang si Brad Pitt, gano'n. Kailan may yung sagutan kayo palagi. May feeder siya. Sino kasama siya stage? Pag gano'n. Sino yung dalawa? Kayong dalawa yung may kasama siya dati. Komedyante din, no? Yung kami nagsama kami sa Guam. Kami dalawa. Okay. Sir, ito may tanong si Attorney Edward. Sino daw yung mas... Sige. Pinakamagaling na komedyante noon at ngayon? Pinakamagaling na komedyante noon. Alam mo naman. Opinion nyo lang, para sa inyo. Comedy King, si Dolphy. Dolphy. Ngayon? Lalo siya effective pag si Panchito. Yun talaga. Sagutan. Yun talaga. Si Panchito nag-feed eh. Magaling si Panchito mag-feed. Tama. Nung nawala ngayon, sir.
Sino sa tingin niyo komedyante ngayon? Ang pinakamagaling. Ngayon? Sa mga napanood mo? Depende kasi. Iba pa rin si Dolphy, no? Iba pa rin. Mahirap na sagot mo. Mahirap sagutin. Kasi ang karamihan sa comedy ngayon, iba, medyo lalaitin ka para matawa. Ay, sa mga sa mga bakla yun, sa mga comedy bar. Panglalait yung kanila para matawanan sila. Madali na kasi magpatawa ng ganun. Si Bayani, medyo active pa rin si Bayani ngayon, di ba? Ako, I am more on mga special events naman ako. Wala na ako sa pelikula. Special events na niya. Corporate shows. Mas. Ano po bang genre nyo? Reggae lang? Ginagawa nyong reggae yung mga kanta, di ba? May kanta ko reggae. Hindi nag-aano siya pati mga kanta. Gusto mo marinig yung kantang reggae? Oo nga. Yeah, sige. Sample na. Reggae yung na Malabang Bisaya. Mardi ba? Oo nga. Pwede. Reggae Bisaya. Bisaya na reggae. Okay. Reggae lemon, na masol sa kadagat. Reggae na yun, di ba? Reggae lemon. Nadali tayo ron, Oo, medyo tayo din nabigyan tayo isa. Nagoyo pa. Ito, sa mga komedyante ngayon, kanina po kayo believe? Sa? Mga komedyante ngayon. Kanina po kayo believe? Vice, okay rin. Vice ganda. Vice ganda, okay. Idol ni Jam Perez yun, Vice ganda. Hindi, Jose Wally, di nyo trip. Parang mas okay sila sa kabila, sa totoo lang. Diba? Si Wally lang Si Wally. Si Wally. Magaling si Wally. Si Wally at Jose. Ang daming diba? Ang daming nung nagayayadab sila, ang dami nilang karakter. Tapos siya lang yung laging siya lang yung laging nagpapalit, siya lang yung gumagana, parang parang sulit yung bayad sa kanya. Diba? Saka live pa yun, live pa. Ayun. Mahirap yun. Kung bibigyan kayo ng chance ulit na may mapasama sa pelikula, gugustuhin nyo pa? Na makuha sa pelikula ulit? Pag may pagkakataon, okay lang. Oo nga, ba't ka ba tatanggi, di ba? Ikaw talaga ba yun? Hindi, tanong mo lang yun. Malay ko ba kung talagang ayaw na ni Sir, talagang na-retire na siya, gusto nyo na lang gusto niya yung tumugtog, no? Naman, pag may time na medyo makuha ka din. Why not, no? Norman, na-meet mo ba si Amanda Page dati? Favorite ko yun eh. Si Amanda Page. Hindi mo nakasama? Hindi ko na. Nakasama kami pero nagkasama kami pero hindi kami nakapag-usap. Sino? Amanda Page? Oo. Pero maganda si Amanda Page sa personal, no? Iba-ibang page yun eh. Tadali na naman ako Hindi kasi So binuklat niyo ba yung page niya? Kasi yung isa pa Hindi niyo binuklat. Bawal po magbuklat ng page pag hindi mo libro. Kasi diba kung kasabayan niya si Rosana, mas maano si Tisay si Rosana. Diba Tisay si Rosana Roses? Mas mas maputi yun si Amanda Page dati. Tinita kasi yun, ibang mata nun. Oo. Di, mas maputi si Rosana. Oo. Ayun na. Maniniwala na ako. Ikaw ako lumalabas. Lumalabas na yun. Akala ko ba hindi mo nakita? Oo nga. Paano mo nalaman na mas maputi si Rosana kay Amanda Page? Akala ko ba nahawakan mo lang? May ilaw na? May ilaw. Nabibisto ko tuloy eh. Nandiyan yung asawa mo eh. Anyway,
Saan ka po ba pinalaki? Saan pinalaki? Saan ka po ba pinanganak? Takinang tanong. Actually, from Davao, galing ko Davao talaga, Davao City. Davao talaga. Kila Duterte talaga tayo, Duterte. Yeah, doon ako pinanganak sa Davao pagkatapos. At the age of 24, pumunta ko Maynila. Oh, tapos hindi na kayo bumalik doon? Kasi nag-ano muna ako eh. Pagdating ko na Maynila, doon ko sa edad ko, na-recruit ako sa US Navy. Ay, wow. Nagsundalo kayo? Hindi naman sundalo, kundi pagdating ko ng Maynila, wala yung mga papers ko. Nahuli yung papers ko. Kasi pupunta akong Olonga po eh. And then, sabi nung interview, kung wala yung papers mo, huwag ka na pumunta. Hindi na ako pumunta. Kasi wala akong papers eh. Sayang naman. Sa opportunity. Oh, from there, doon ako nag-umpisa. Din ako, Manila na ako. And then, mahaba istorya kasi. Trabaho muna ako sa isang bar. Sa isang bar. Musician. Folk house. Parang folk house yan. Manager. Naging waiter ako. Waiter. Waiter. Marunong ako ng konti kumanta, marunong ako ng gitara konti. Yan, tapos mga singers namin, mga group noon Asin. Yan. Asin. Maganda yung bar yun na napunta kung yun ang mga nagpe-perform dati dun sa... Oo, mabigat din. Medyo may rin, maganda rin. Asin, Era, Revival, Sisa. Tapos, pag wala yung kumanta na, Sing Sing, di ba? Okay. Ha? Okay, bisangit na. Tapos, pag medyo late sila dahil umulan, wala pa sila. Ako muna. Ay, wow. Tapos nawala ang hindi na ako makita. Wala. Tapos, hello? Dito ka pa rin. Nakikita ka pa rin namin. Nakikita ka pa rin. Ganun. Pagkatapos doon, nalaman ng boss ko na kumakanta ako. Sabi ko, boss. Sige. Kasi ang budget ko nung araw, 45 pesos lang isang gabi. 45 pesos. Tatlong set pa yun, ha? Tatlong set. Anong taon po yan? 80s. Mga 80s. Malaki na yun. Pero yung 45 pesos. Parang 45,000 na yun. Hindi naman yun, sabi. 79, 80. Before ko start. Tapos, ayun na. Nag-audition ako sa iba-ibang club. Nag-audition ako, natanggap ako. Hanggang sa nakilala ko yung mga iba-ibang nakasabay ko yung soft drinks beauties, sina Pepsi, Sipo. Pepsi Paloma. Yun. Pepsi Paloma, Sarsi Emmanuel. Yun. Alam mo pala yun. Hindi, alam niyo yung Coca. Si Coca, nakalimutan ko yung Coca. Coca Nicolas. Di ba si Pepsi Paloma dun sa Solarium? Ha? Oo, yun nga. Yung na-rape ng Tito B kay Joey. Tapos. Ito ba yun? Pinagsasabi mo. Pinagsasabi mo dyan, Mark. Hindi kasama si Tito Sen doon. Hindi wala. Hindi ba kasama. Tapos, doon ako nung nakita ko na San Miguel, inuha ako sa kanilang mga sales conference nila. Ako nagpe-perform hanggang sa nakita ko ng ABS. Yun. ABS talaga naka-discover sa isa. Oo. Kita ko ng ABS. Tapos, birthday yun ng ni Sir Henry Lopez. Birthday.
From there, doon ako nag-umpisa, ginano ko. Tapos pumasok na ako sa sa DCMM. Tagal ko sa DCMM. 7 years. Ano ba kayo doon? Anchor? News anchor? Oo. Oh. May kami DJ. Kumusta mga Bisaya? Parang narinig ko yun. Doon na, from there, na kami, doon na start yung pelikula. Tapos, bago yan, muna ako. Abroad muna kami kasama ko si Bert Marcelo. Sila Pork Chop. Yan, sila kasama ko yun sa abroad. Yung Hatid Saya noon, So, puro mga OFW lang din yung mga audience yun. Oo, Europe, Middle East yun. Kuwait, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Riyadh, Jeddah, Rome, Athens, Kabutang, Spain. Kung dami na pala napuntahan din na nakapag-around the world na rin pala kayo. No? Nakwento nyo nung 1980s pa kayo nagsimula din talaga, no? 80s. Oh, yeah, 80s. Nakakasabay din sila Boy Sullivan. Yung mga yan. Si? Boy Sullivan. Mga una yun sila. Nauna pa sila. Big Three Sullivan. Oo. Una yun sila. VSD and Company. Hindi kasi parang isa lang din yung genre nila kasi yung si Boy Sullivan, siya yung may mga kantang medyo may pagkabastos na yung parang yung katulad ng kantang sa silong nila ibigay mo na ang yung tilapyang sakta ka ng taba, di ba yan? Gusto kong kuman. Gusto kong kuman. Sila yun. Si Boy Sullivan. Yun sila. Ano una pala sa inyo yun? Yung Pork Chop Duo. Pork Chop Duo. Halos kasabay ko. Ayun kasabay niyang umikot. VST and Company. Kasi sila grupo sila, banda sila. So hindi namin sila... Marami sila dun Ito, si Willie Garte. Oo. Willie Garte. Kami solo, tapos duet. Si Willie Garte. Willie Garte, yung bulag. Willie Garte. Medyo huli na yan. Yan, 90s yan. 90s yan. Si Willie. 90s si Willie. Anyway, tawag dito. Sino pang mga bold star? Sorry. Sino pang mga bold star ang nakasama yun sa pelikula? Doon talaga ako interesado, Norman, kasi alam nyo ba, wala nang mga R18 na palabas ngayon na tulad dati na talagang laging meron sa pelikula, di ba? Meron tayong mga local movies dati na Rosana, na Ina Raimundo. Ngayon wala na So na-miss ko lang. Sino ba yung mga nakilala mo doon? At sino yung pinakamagandang nakilala mo? Mr. Norman Mitchell. Marami sila. Yung pinaka-crush mo na, yung pinakamatindi. Wala, puro sila matindi lahat I-rate natin para doon sa mga hindi nakakilala, marami mga bata nanonood nyo. Kailangan nilang magkaroon ng reference kung sino yung i-google nila mamaya. Kaya pangalanan mo para titignan nila maganda ba talaga yun? Kasi hindi nila kilala yung iba dun So pangalanan natin yung mga matitindi na kasalamuha mo dati. Kasalamuha. Magaganda. Idea sa. Maganda naman talaga yan yung maganda. Maganda naman talaga. Naniniwala naman talaga ako kasi artista yun. Marami na rin pera pang yun. Pero yung mga yung mga magagandang nagbomba films. Yeah. Kalimutan ko iba, pare. Alam mo, teka muna. Bukod sa off-topic yung tanong mo. Bukod sa off-topic yung tanong mo. Dan Perez, bukod sa off-topic yung tanong mo. Hindi naman sexy star yan si Norman Mitchell. Para makilala niya yung mga pinagsasabi mo, pambira ka naman. Di sana kung gusto mo ng ganyan. Ang kinuha kong guest si Leandro Bardemore,
Di ba? Sila Jay Manalo. Sir Norman, si Andrew E. Nakasabay mo. Si Andrew. Last election, nakasabay ko siya. Davao. Mabait. Davao, Cebu, iba-iba. Davao, Cebu, tapos Manila. Ito magandang tanong. Since na sumasama kayo sa mga campaign na ganyan, sino ang kinampanya yung presidente? Yeah. O sino ang kinampanya nyo nung campaign period? Siyempre, sino pa ba? Taga-Davao tayo eh. Yun nga. Si Marojas. Sino ba taga-Davao? So si Andrew din, anong kinampanya? Si Andrew nagkampanya din for Duterte din, si Andrew. Oo, kasi pati sa sino ba yun sa anak ni Duterte? Yung babae? Sarah. Sarah. Laging kasama si Andrew eh. Si Andrew pa kasi sa akin. Kasi nung hindi pa, yung mayor pa lang si presidente doon, mayor at saka vice mayor, palitan lang naman yun sila eh. Doon talaga kami. Na-start kami doon 89 eh. 89, na kay Duterte na ako. Ba't kaya hindi nila gawin yun, no? Marami na kayong pinera kay Duterte talaga. Siya sabi mo. Marami ka rin sila ibigay sa akin. Ba't puro paratang ang binabanggit mo? Pero since lagi nyo pala silang kinakampaign o laging parang ang dating yan close na kayo, no? Hindi ba December? Close ba kayo ni Presidente Duterte? Close ba kayo o nakakapag-usap naman kayo? Oo. Sila Bongo. Hindi ba nila gagawin yun sa susunod? Pag December, Christmas party. Kayo na yung entertainment. PSG. Doon, kasama ko palagi. Kung bibigyan mo kayo ng tatapatan ni Marojas ang bayad sa inyo. Sure ka para lang bumaligtad kayo. Hindi, para lang bumaligtad siya. Tatapatan ni Marojas yung bayad sa inyo para lang bumaligtad kayo. Papayag ba kayong ikampanya si Marojas? Hindi naman yata yung manok nila yun. Baka bayan wala kang utang na loob hindi nabibili ang prinsipyo Mardi. Wag mo kinaano si Mr. Rorovich. Tanong ko lang. Ayan, Idol, Ren Retardo. Ayan, idol daw kayo ni Ren Retardo, sir. Hi, Ren. What's up, man? Boss Norman. Pero alam nyo sir, namimiss ko yung itsura nyo dati. Yung flat up ang buhok nyo, tapos nakapolo kayong malaki. Di ba nakapolong malaki kayo eh? Dati di ba nakapolong malaki kayo? Oo. Tapos meron kayong nakapuruntong shorts, nakasapatos na rubber, tapos may dala kayong gitara. Nakakatawa. Parang si Blackjack. Nakasabay niyo na si Blackjack. Yun nga. Nasa na yun. Kasabay ko si Blackjack. Oo. Pareho silang genre ni Blackjack eh. Kaya lang si Blackjack addict. Diba? Ikaw puro paratang talaga. Hindi paratang yun. Totoo yun. Para sure na ka na sa lahat. Alam mo naman tayo natin ang katotohanan. Alam mo naman tayo, clean living tayo. Correct. Ayan talaga si Sir. Paano kung dahon ng tinitira ni Blackjack? Di ba? Ano? Ang kinamatay, hindi ko rin maalala eh. Yung na-overdose. Yung naglagay sa ulo na plastic. Naglagay sa ulo ng plastic na sa mamatay. Ay, ganun lang yung paraan yun ng pag-suicide. Nakapira siya. High siya. Lalagay siya na plastic sa ulo. Yung parang yung plastic bag. Para mamatay na siya. Naglalagay siya tapos nananakot. Baka shotgun lang yun na kaya hotbox yung ginagawa niya. Hindi shotgun sa ulo. Walang ganun. Pagkatapos siguro ay nakatulog siya, nakalimutan yung plastic tanggalin. Plastic? Kaya niya binapangungot lang. Kaya walang foul play eh. Talagang diniklara siyang suicide. Suicide talaga.
Anyway, huwag natin pag-usapan si Blackjack. Maraming time pwede pag-usapang buhay. Huwag niyo pusukin yan. Hindi, sir. Hindi. Walang inom. Ewan ko dyan kay Jam kung nagbago na yan. Ano alak? Kailangan natin ng alak, Norman. Kasi ano. Ayo. Pag ano lang, pagka may okasyon lang, gano'n. Hindi kayo umiinom, Sir Norman? Walang inom. Walang sugal. Walang sigarilyo. Walang drugs. Babae, konti-konti. Yan. Tama yan, tama. Ganun talaga dapat. Konti-konti na mahuhuli na. Mamaya pagtapos ng live natin, uupakan ka ng asawa mo dyan. Kahit mahuli ka, huwag ka aamin. Hindi ka pwedeng umamin. Kahit magkapit-pitan Sa itsura pa lang ni Sir Norman Black. Talaga namang alam natin ano yan eh. Ano Norman Black? Coach yun. Norman Mitchell to. Norman Mitchell pa. Coach yan. Tigil sila ito. Ako pala magtatanong. Norman, tingin mo, susunod na election, hindi kaya gawin nila, ano yun, nina Sara, saka ni Biggs, yung ginagawa nila sa Davao, palitan lang din. Hindi kaya tumakbong press si Sara, tapos magbuwaba siya ng bise. Tingin mo, kasi ginagawa nila sa Davao, di ba? Di pa natin masabi, malayo pa yun. Oo nga eh. Hindi, pero excited lang kami. Baka lang naman. Baka lang may alam ka kasi medyo close kayo eh. Sir, Sir Norman, kamukha mo daw si Dean Russell. Russell? Yeah, si Dean Russell, kamukha niya raw. Tsaka si Roy Graphics. Layo na. Kilala niyo ba yung mga yun? Ha? Kilala niyo ba yung mga yun? Si Dean Russell, kilala niyo? Kasi hindi basketball. Tsaka Roy Graphics. Sino ba sinasabi mo? Binabati lang yata ni Renan yung mga sinasabi mo eh. Hindi. Kamukha niya raw yun. Bago ko I am from Binisaya. Ako nga pala, since naka-live tayo, Norman, batiin mo naman yung mga kababayan natin sa Bisaya. Siyempre, gagamitin mo Bisaya din, sa Ilonggo din. Sa mga kuandet, mga Cebuano, Ibu, taga Mindanao, maayong gabi niyo tanan diha, tanaw karon si Norman Mitchell. Ano mo tanaw firme sa kuana? Diri sa programa nila kay aron musikat ti silang tulo. Mga gwapo ra pa sila. Parang naiintindihan mo do. Sabot mo wala. Ito na. Sir Norman Mitchell. Alam ko yung kuno eh. Mga amigo tada nga mga Ilonggo, ginatamiyo ko tada na mga Ilonggo da kamay patadi edyo sadya ka mo kapamati ka mo karon sa amon. Is lang muna kamo kasi kay kuan man karon COVID man karon di man ta makagawa sila ta makainom di ba konti na lang mga dalawang linggo na lang no sana baka naman to baka naman daw ilip yung liquor ban so baka yung inom magawa ng paraan kasi paano na naman buwababa na naman yung mga cases kada araw so baka mag-lip sila ng liquor ban pwede mag-inom kahit nasa bahay ka lang ayos na din di ba. Buti naman, huwag mo pakita. Sir, ito, last na tanong na. Anong pelikula ang hindi mo makakalimutan na ginampanan nyo? Yung kami ni Redford, yung Wanted Perfect Matter. Wanted Perfect Matter. Ano hindi nyo makakalimutan doon? Bakit? Bakit yun yung naalala yung pelikula? Kasi mahaba ang doon. Mahaba. Ang role, maganda yung role mo. Maganda role ko. Tsaka maraming dialogue. Oo, maraming dialogue at saka medyo close kami noon talaga. Close na kami. Ikaw ba yung co-star niya? Kumbaga ikaw yung isang bida doon kasi parang ikaw yung sidekick. Eric Quezon, ako. Redford. Eric Quezon. Eric Quezon. Ako.
Babae pa. Sino babae doon? Si Tolentino? Regine? Regine, Regine. Ako, isa pa yun. Si Songbird. Sina yung bata pa sina. Velasquez yun. Velasquez. Songbird daw yung Regine Tolentino. Hindi. Ito yung nagsusumba. Ito yung dancer ngayon. Ayun, mga artistang mga sina Sobas Herrero. Sobas Herrero. Wala na sila lahat. Nauna sila. Graduate. Graduate na eh. May mga kasi. Anyway, anong pelikula yun ulit, sir? Ha? Anong title niyan? Wanted Perfect Murder. Mapanood ko nga. Wanted Perfect Murder. Murder. Hanapin ko sa YouTube. Baka nandun sa YouTube. Hanapin ko. Yun. Marami naman nag-upload ng mga gano'n. Dahil pa nanonood ng mga gano'n. Lalo ngayon. Quarantine. Oo. Ayun nga, so since mag-1 na rin tayo, hingin na rin natin na message si Norman sa mga aspiring na musikero, mga reggae artist na gusto rin, comedian na din. Ano gusto mong i-share sa mga tulad namin na gusto mag-musikero or artista? Para sa mga aspiring na mga komedyante dyan, basta iwas lang iwas lang sa bisyo, shabu-shabu, kasi yun ang nakakasira eh. Kailan dedicated ka sa sa trabaho, sa ginagawa niyo. Pinakamaganda dyan, huwag lumaki ang ulo, kasi once lumaki ang ulo mo, goodbye ka na. Narinig mo yun, Marty? Huwag mayabang. Umaling ka, sumikat ka, yumabang ka, hindi ka magtatagal. Ako. Tapos na agad yung karir mo. Sino yung kilala niyong ganun? May kilala ka pag kanino galing tong advice na to? Bakit yun ang in-advise namin? Sinong nakita mo naging ganun ng nangyari? Wala, patay na iba. Ay, saka nga pala, baka makalimutan ko pa. Kailangan nyo po sa program na to, kailangan nyo po laging mag-message dun sa kaibigan namin na si Patrick Cruz. Pero ang eksena ganito. Si Patrick Cruz, isipin nyo ganito, Norman, si Patrick Cruz, tinamaan ng COVID. Tapos, nasa hospital bed na siya. Nasa ICU na siya, 50-50 na, may tubo na sa sa lalamunan na ganun. Tapos ngayon, ikaw ang huling makausap niya, paano? Hindi pwede 51-49? Pwede. Ilamang natin. 60-40. Ayun, may pag-asa pa siya ganun. Tapos, si Patrick Cruz, siya yung nagmamanage ng mga comedian. Maano yan. Siya yung head ng comedy cartel. Sa kanya? Anong message mo sa kanya? Limbawang malapit na siyang mamatay. Yeah. Patrick Cruz. Yun. Yeah. Papanoorin niyo ito mamaya. Nanonood yan, dyan lang yan. Kalamahin mo loob mo. Tatagan mo sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi kami nag-alala sa'yo. Yung kalamayan mo yung loob. Hindi ka mamatay, mabubuhay ka. Old school yung kalamayan mo yung loob mo eh. Talagang, yan Parang, lagi ko napapanood sa pelikula na, kalamayan mo yung loob mo, kalamayan. Yung mga lumang lumang dialogue, no? Kalamayan. Parang yun ngayon, pag ito. Parang kakanin yun, yung kalamayan. Kalamay. Hindi. Halimbawa, ito naman, sir. Halimbawa, patay na si Patrick Cruz. Anong message? Patay yan? Natuluyan. Nabawasan yung Natuluyan. Natuluyan. Ano pong message nyo? Patrick Cruz. Alin man yung pinakamaganda mong girlfriend, ibigay mo na lang kay Marty Almighty.
At siya nang bahala sa'yo. Bakit? Papagalitan pa ni Shelo. Anyway, maraming salamat sa nag-enjoy kami. Sobra kami nag-enjoy talaga. Mas Norman, maraming salamat. Ulit. Si Sir Norman Mitchell, palampakan natin. Salamat sa inyo tatlo, ha? Maraming salamat. Ingat kayo tatlo. COVID ngayon. Ingat kayo. Pag lumabas man kayo, huwag kayong tumawid pag wala sasakyan, ha? Oo, walang sasagasa sa inyo ngayon. Ang daming mga nakakulong sa bahay, walang sasakyan. Okay, my friends. Thank you po. Salamat ulit, Mr. Norman Mitchell. Salamat po. Love you. Bye-bye. Bye, guys. Again, ito nga pala ang Think Talk episode 14. Itanong Mo Baby with Norman Mitchell. Once again, palapakan natin ngayong gabi ang ating special guest, Norman Mitchell! Thank you. Thank you. Karangalan pong mag-guest namin kayo. Thank you po. Please follow my page on Facebook. It's Mardy Almighty Comedy. And sino pa? Jan Perez. Ikaw ba, Norman? Baka meron ka social media pala bago tayo umalis. Social media accounts. Gusto mong i-promote? Facebook, YouTube, may... Facebook lang. Norman Mitchell. Yan. Ayan. Like and follow Norman Mitchell sa Facebook, guys. Love you, guys. Bye, guys. Tambay Travel, Bye. YouTube, Facebook. Thank you.